Hello po mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang aking bagong channel ngayon. Nagpalit po ako ng channel kasi nagkaroon ng problema ang aking unang channel. Sa mga nakakilala po sa akin, ito na po ang aking bagong channel ngayon. Pero hindi po ako nagpalit ng content. Ganon pa rin po ang aking content, sari-sari store business, mga tips or about pa rin sa sari-sari store. Ang ating content sa araw-araw. So ngayon ay mag-umpisa ako sa aking vlog sa topic natin na kung paano magtayo ng maliit na business sa kahit sa bahay lang. Ito po ang ating topic ngayon at ito ang ating pag-uusapan ngayon mga kasari at sa aking mga kaibigan mga nag-iisip pa lang na magtayo sila ng sari-sari store kahit maliit lang. Ito lang po ang aking tips sa inyo. Counting tips lang po at ito ay aking napagdaanan din noon nang nag-umpisa pa lang ako sa aking maliit na negosyo. So, kailangan po tayo ay mayroong willingness or mayroon tayong tiyaga kasi ang puhunan natin talaga dito sa maliit na business na ito yung sinasabi nila na maliit na business, sari-sari store lang, pero ito po ay malaking tulong po sa ating pamumuhay kung mayroon tayong ganitong klaseng business kasi hindi na natin pumunta pa kung saan, hindi na natin kailangan mamasahe, hindi na natin kailangan bumili ng magagandang damit para sa ating opisina or sa ating papasukan na trabaho. Kasi kahit dito ka lang sa bahay, kahit nakapambahay ka lang, basta naman maayos ang iyong hitsura, ay pwede ka nang magpantay ng iyong negosyo. So, yun ang ating pag-usapan ngayon kung paano magtayo ng sari-sari store. So, ito ang aking bueno mano na content para sa inyo mga kaibigan. Itong ating tips kung paano magtayo ng sari-sari store at kung paano mag-umpisa. So, kailangan mayroon tayong space sa ating bahay. Kung ang iyong pinaplano ay sa bahay lang, kailangan mayroon tayong space sa harap ng ating bahay. Pero kung ikaw naman ay may malaking puhunan at gusto mo na sa bayan, gusto mo magrenta ng mga pwesto, kailangan piliin mo ang magandang pwesto. Pero yung sa akin, kasi dito lang naman ako sa bahay. Kasi may mga kapitbahay naman tayo. Kaya mayroon tayong mga customer. So, kailangan natin, mayroon tayong space, mayroon tayong lugar, or mayroon tayong pwesto na pagtatayuan ng ating pinaplanong business. At kailangan titingnan natin kung mayroon ba tayong mga mamimili kasi kailangan natin yan. Pag ito ang ating negosyo, kailangan natin, may mga kapitbahay tayong mamimili ng mga paninda natin. Kasi ang ating paninda, pag sari-sari store business ang ating ipatayo, ay mga basic needs lang na kailangan ng ating mga kapitbahay. Kagaya ng mga sabon, mga kape, basta lahat ng pangangailangan ng ating mga kapitbahay, kailangan meron tayo at yun ang ating paninda sa ating sari-sari store. So dahil meron na tayong pwesto, meron na tayong mga kapitbahay na yun ang ating mga customer, meron na tayong puhunan, so mag-umpisa na tayo ngayon sa ating sari-sari store. So, kailangan natin ng mga estante sa loob ng ating tindahan. Mayroon na tayong pwesto, mayroon na tayong puhunan. So, ang kailangan na lang natin ay yung mga gamit sa loob ng ating pwesto. Kailangan natin dyan ng mga estante, kailangan natin ng ref, kailangan natin ng freezer. Kasi sa sari-sari store, mayroon talaga tayong tinda ng mga soft drinks or mga drinks ng mga bata. Kasi yun ang mabili ngayon sa ating kapanahunan. Dahil ngayon mahilig ang mga bata sa mga juice or sa mga drinks na naka-tetra pack at saka soft drinks. So, kailangan natin ng ref, kailangan natin ng freezer kung mayroon tayong tindang mga frozen. Tapos, ang tips ko lang sa inyo na kailangan maganda ang pagka-arrange ng inyong tindahan. So, kumpleto na ang ating mga gamit sa loob ng ating ipapatayo na sari-sari store. So, ang kailangan na lang natin ay mamili ng ating mga basic na mga paninda. So, siyempre, sa nag-uumpisa pa lang, hindi tayo mamili ng maramihan at kailangan alamin natin kung ano yung mga
basic na binibili ng mga tao. Halimbawa, mga kape, mga condiments, gaya ng mga toyo, suka, noodles, sabon, shampoo. Siyempre mag-umpisa tayo sa mga ganyan na mga paninda, mga basic needs lang, mga diaper, soft drinks, at saka yung mga biskwit ng mga bata, at mga canned goods. Siyempre yan ay palaging binibili yan, lalo na pag sa umaga. Palaging binibili yung mga dilata, yung mga hot dogs, mga itlog, mga ganyan. So, yun ang una nating gagawin. Pagkatapos niyan, mga kaibigan, makiramdam tayo kung ano yung medyo mabili at saka makinig tayo sa ating mga tumer kung ano ang mga kailangan nila. Kasi meron dyan minsan na magsasabi na, ay wala ka bang ganito? Sana meron kang ganito kasi mabili din yan. So, makinig tayo sa mga sinasabi ng ating mga tumer, pero huwag tayong mamili ng marami kaagad. Kailangan, tansyahin lang natin na kaya lang natin ipaubos bago dumating ang expiration. So, yun lang ang aking maibigay na kaunting tips sa inyo, mga kaibigan. Kailangan lang natin ng sipag at tiyaga. So, ayun na, mayroon na tayong pwesto, mayroon ka ng gamit sa tindahan, mayroon ka ng napamili na mga paninda. So, ang susunod na gagawin ay kailangan magbantay ng ating tindahan. Kailangan talaga natin ang sipag at tiyaga sa ating maliit na negosyo. Kasi kung hindi tayo hands-on or hindi tayo magtiyaga sa pagbantay ng ating tindahan, ay malamang na hindi tatagal ang ating business. So, kailangan sa ganitong negosyo, mga kaibigan, kailangan hands-on tayo at saka matyaga tayong magbantay. Ako dito sa aking tindahan ay nagbubukas ako ng 5 a.m. to 9 p.m. Walang sarado yan kahit tanghali. Kahit kumakain kami ay bukas ang aking tindahan. Kasi hindi naman masasabi na marami talagang customer. Siyempre, konti lang naman ang mga kapitbahay ko at marami kami dito na may tindahan sunod-sunod. So, okay lang na magbukas kami kahit na kumakain. Kasi sayang din naman ang benta. Kasi minsan may mga dayuhan na dumadaan papunta doon sa unahan. So, yun ang kagandahan na palagi kang bukas. So, yun lang mga kaibigan, mga kasari, ang aking kaunting tips sa inyo. At sana ay sa hindi pa naka-subscribe, kasi bago itong aking channel, sana ay mag-subscribe din kayo, mag-like at mag-share ng aking video para naman updated kayo sa mga susunod ko pang gagawing mga video. God bless sa ating lahat. Don't forget to share and subscribe.